Magandang araw sa inyo mga kapatid. Welcome back muli sa aking vlog. Medyo matagal na nga pala ako huling nakapag-vlog. Mga 2 buwan na yung huling vlog ko. Tapos yung huling vlog ko na yun ay sumayaw ako sa pista sa aming bayan. Tapos sa bidyong ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang pangyayari kung ano na update sa aking buhay. Kung ano na ang kung saan ay tinatawag na story time. So mga kapatid, yan ipapakita ko sa inyo maya-maya lang. So ngayon na mga kapatid, ikikwento ko na sa inyo kung ano ang tungkol na sa update sa aking buhay. So mga kapatid, so ngayon ay bakasyon nga ngayon. May 1 buwan lang akong bakasyon. At mga kapatid, noon nag-graduation ako ay noong pang May. Tapos saan ay nag-graduate ako no ako ay nag-moving up, yun ay May 23. May 1 buwan na rin. 1 buwan na rin yung bakasyon ko ngayon. Tapos nagbakasyon din ako dun sa Cavite. Sa Cavite, na kung saan ay nagbakasyon ako sa Cavite ay umabot ng 2 linggo. So mga kapatid, so ikikwento ko na sa inyo kung ano ang mga napuntahan ko at kung ano yung ginawa ko. So mga kapatid, pagkatapos ng graduation noong May 23 ay andito muna ako sa bahay. Mga ilang linggo ako nasa bahay dito sa aming bahay. Tapos noong June 9 ako sanay June 9 ng tanghali ay doon ako nagbakasyon sa Cavite. Sanay umalis ako sa Cavite ng June 9 ng tanghali. Tapos pagkarating ko sa Cavite, sanay sa Imus Cavite, yung sanay yung bayan na pinunta, yung hindi pala lungsod sa Cavite na pinuntahan ko ay nagbakasyon ako sa kapatid ng mama ko. Ayun, doon ako tumulog. Tapos doon na ako nagtahan ng mga halos 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo na yon, doon sa pamamalagi ko sa Imus Cavite ay nagbakasyon ako. Ang una kong napuntahan ay pumunta ako ng pinuntahan ko, pumunta ako ng Cavite. Ang una kong pinuntahan ay pumunta kami sa SM. Sanay ang pinuntahan ko yung SM Molino. Yun yung una kong napuntahan. SM Molino, nagbakasyon ako sa SM Molino. Tapos saan ay kumain ako doon ng Mang Inasal. Saan ay napadami yung kain ko ng Mang Inasal. Nakadalawa akong kuha ng kanin na sa Mang Inasal. Kasi mga kapatid, sa Mang Inasal, yun ay unlimited rice. Unlimited rice sa Mang Inasal. Hindi gaya po ng Jollibee, hindi gaya ng McDo ay saan ay isang kanin lang. Kapag naman makuha ka ng kanin, kapag ma-order ka pa uli ng kanin, may bayad yun. Mga kapatid, pagkatapos ko pagkalipat ng mga ilang araw ay doon ako pumunta nagbakasyon na rin ako sa Maynila. Saan ay kasama ko ang aking tiyo. Pumunta ng Maynila. Tapos pumunta kami ng MOA Arena. Saan ay sa MOA Arena ay ito yung isa sa pinakasikat na mall dito sa Pilipinas. Yun yung MOA Arena. Pumunta ako ng MOA Arena para mamasyal, bumili ng mga pagkain. So ang pinakagusto ko ang pinaka nagustuhan ko sa pagpunta ko sa MOA Arena, noon bumili ako ng ice cream. Yung ice cream. Kasi sa MOA Arena, marami doon tindahan ng ice cream. Saan yung ice cream doon sa, di ba? Kasi sa MOA Arena, meron doon IKEA. Doon sa may IKEA, meron dito yung ice cream na tindahan. Doon kami bumili. So ang sarap ng ice cream. Tapos napabili pa ako ng hotdog na nilibre kami ng aming tiyo. Libre yun sa aming tiyo, hindi yun sa aming pera. Nilibre ng aming tiyo. Pagkatapos nun, sa Maynila ay pumunta rin kami kay Diwata.
Ako sanay doon sa Pasay. Pumunta rin kami kay Diwata. Kasi po, kasi yung MOA Arena, malapit na kay Diwata na Pares. Doon sa Pasay. Pumunta rin kami ng Diwata. Doon sa Diwata, ang umorder kami ng Paris na nakusaan ay ang nakuha kay Lixon Kawali. Tapos may libre bang soft drink. Doon ay 100 pesos lang yung halaga. Sa nung nakain ko yung isang Lixon Kawali. Tapos isang unlimited rice. Tapos meron pang soft drinks. Noong tinikman ko yung Paris ni Diwata ay masarap siya. Masarap siya. Kaya lang no kami ma-order sa Paris ni Diwata ay hindi pa available yung fried chicken nila. Yung nakasana ang tawag ay fried chicken, yung tawag doon, Diwata fried chicken. Ako saan ay hindi pa daw available. Naluto pa daw yung fried chicken ni Diwata. Kaya hindi kami naka-order. Yun. Pero po, pero sa mga napanood do sa mga Facebook, yung mga nag-post sa Facebook tungkol kay Diwata ay sa kanila nakatikman tahanan review ay masarap daw yung fried chicken ni Diwata. Yun, kaya lang di ko natikman. Ang natikman ko lang yung Lixon Kawali, tapos meron siyang Paris, nalagyan ng sabaw. Yun ang nalagyan ng sabaw, tapos meron siyang soft drinks na libre. Yun. So mga kapatid, ang isa sa mga nagulat ko ay andun pala si Diwata. Nakita ko sa personal si Diwata. Nakipagpa-picture pa ako kay Diwata. Tapos nabidyoan ko pa sa kasi po si Diwata ito sa mga sikat na tao dito sa Pilipinas na nakusanay ito sa mga sikat na pinupuntahan ng mga tao na sa Paris niyan. So mga kapatid, at tumagal ako ng 2 linggo dun sa Cavite. Tapos pagkatapos nun, umuwi na kami dito sa aming bahay at doon sa bahay sa Imus, Cavite. Kasi mga kapatid, ang biyahe sa Imus, Cavite sa Manila ay medyo malayo. Bisan ay matraffic pa. Yun. At bari mga kapatid, umalis ako sa probinsya ng June 9, tapos nagtagal ako ng 2 linggo. Tapos umuwi ako dito sa probinsya ng June 23 na ako nakarating dito sa probinsya. Nako saan ay yun na rin yung huling bakasyon ko. So mga kapatid, at sa kasalukuyan ngayon po ay malapit na po ang pasukan na nako saan ay kasalukuyan na po akong grade 11 na po ako ngayon. Nakusana po ay nakapag-enroll na po ako. Nakusana po yung napili ko niya yung ABM. Tungkol po sa accountancy, sa business. Yun. So mga kapatid, marami pa ako ng mga napuntahan na mga lugar sa Maynila. At isa pa ay nakapunta pa ako ng Quiapo. Ako sana nakapagpa-picture pa ako sa Quiapo. Nakapagdasal ako sa Quiapo. Nakusanay isa na rin sa mga pinapangarap kong puntahan ay ang Quiapo. Yun. So mga kapatid, marami pa akong mga napuntahan sa pagbakasyon. Nakapagligo ako sa dagat. Kasi po mga kapatid, bago ako umalis dito sa probinsya ay nagligo ako ng dagat. Pagkatapos nagligo sa dagat ay nagbakasyon ako sa Maynila. Sa Imus, Cavite. Una ko saan ay kasi po yung Manila at Cavite magkalapit lang na lugar yan. So mga kapatid, marami pa nga ako napuntahan sa Maynila na kung saan ay nakidakad-lakad ako, tapos nagpicture-picture sa mga paligid na magkita ko na kung saan ay yung magandang view ay sa Maynila ay kung saan ay pinipicturean ko. Tapos bisan pa nga ay binibidyo ko
yun, na naku saan ay maraming isa na rin sa mga pinapangarap na puntahan ng mga na maraming tao na pumunta ng Manila dahil sa magandang view. Tapos hindi lang sa magandang view, marami kang mapupuntahan ng mga lugar na sikat. Yan. So ngayon mga kapatid, so yan nga lang yung mga ikikwento ko sa inyo tungkol sa aking bakasyon na naku sana'y nagtagal ng 2 linggo. At aminin ko na naging masaya ako sa aking bakasyon at hope na kayo rin ay naging masaya ang inyong bakasyon at naging sulit ang inyong bakasyon. So nga mga kapatid, dito na nga puputulin ang bidyong ito. Maraming salamat sa inyong panonood at abangan nyo ang susunod nating vlog. Paalam!